Hi guys, this is Sir B and welcome back to my YouTube channel. Today, pag-usapan po natin ang tinatawag na Cartesian plane or XY plane. So, tinawag po siyang Cartesian plane kasi it was developed by René Descartes, a famous mathematician and at the same time, a great philosopher. So, nakakatuwa nga yung history nito So, nung may sakit si René Descartes and he was lying on his bed, early in the morning, madaling araw, may nakita siyang langaw sa ceiling. Ayun. And naisip niya na-imagine niya na yung langaw na yon pwedeng ma-plot or mag-isang point sa graph and makukuha niya yung distance, yung horizontal and vertical distance, makaka-create daw ng perpendicular line. So kaya dito makikita natin yung graph dito. Yeah, so this is called the XY plane. Kaya nga XY plane kasi it composed of x-axis and y-axis. So ito pong horizontal line, yan, yung horizontal line, ang tawag po dyan ay x-axis. Ito namang vertical line, yung vertical line, yan, ang tawag naman po dyan ay y-axis. And yung dalawang line na to, yung two axes, nag-intersect po siya at exactly one point. And this is the point of intersection. And it is called the origin. Okay? So, 0, 0 ang point na yan. O kaya, makikita natin, may different numbers dito sa graph. Dito sa x-axis, sa horizontal line, from origin, papunta sa kanan, mga positive numbers. From origin, papunta naman sa left, mga negative numbers. Ganon din sa y-axis. From origin, papunta sa taas, mga positive numbers. From origin to pababa naman, mga negative numbers. Okay? Kaya, magpa-plot tayo ngayon ng given point, tinatawag na ordered pair. When we say ordered pair, it is usually denoted by this, x, y. So, dalawang numbers siya, So, x muna, tapos y. So, di ba, gano'n naman talaga. Just kidding. So, x coordinate, ang tawag dyan sa unang number, and yung ikalawang number, y coordinate. Okay? Ngayon, bago tayo mag-plot ng given point, itong Cartesian plane, may different parts pa siya na tinatawag. Ito yung tinatawag na quadrant. So, it composed of 4 quadrants. So, quadrant 1 po ito. Okay? Ang orientation niya ay counterclockwise. So, quadrant 1, ano yung ordered pair dyan? Diba? Pag sinabi pa lang ordered pair, hindi pwedeng magkabaliktad. Pag 2-3, 2-3 lang yon, hindi pwedeng 3-2. Magkaiba na yon. Kaya nga, ordered, may order. Okay, sa quadrant 1, di ba? Anong quadrant 1 dyan? Ano ang x dyan? Ang x ay positive, di ba? Papunta sa kanan, so positive. And y, yung y naman, coordinate, di ba? Papunta sa taas, so positive din. Yan. Ito yung magiging sign, dito naman yung quadrant 2. Sa quadrant 2, ang x naman ay papunta sa left, so negative. Ngayon, papunta sa taas naman yung y niya, kaya positive. Dito naman yung quadrant 3. Okay, ano ang x dyan? Ang x dyan ay negative, papunta sa left. Yung y, pababa, kaya negative. Ngayon, quadrant 4, ano yung x dyan? Di ba? Positive, papunta sa right, positive. How about yung y? Papunta sa baba, kaya negative. So, yan na po yung mga magiging sign ng point kung nasaan quadrant siya. Okay? Halimbawa, anong quadrant ang point 2, 3? Yan. 2 and 3. Pwede pala siyang basahin na 2 and 3 or 2, 3 or 2, 3. So, anong quadrant ang 2, 3? Ano yung x? Positive, di ba? Yung y, positive. So, nasaan quadrant siya? Quadrant 1. So, i-plot na natin. Paano ba mag-plot ng point? 2, 3. Okay? 2, 3. Paano yun? Una, x-axis muna or x-coordinate. Positive 2, so we count 2 units, di ba? 1, 2. So, andyan. And then 3. So, magka-count tayo. Positive din. 1, 2, 3. Ayan. And then, i-connect mo na sila. Ayan. Ayan. Pwede kang mag-draw ng dotted line. Ayan. So, ibig sabihin, ito na po yung point. Ayan.
ito na yung 0.2, 3. Diba? Ang dali lang. So, halimbawa, plot mo naman ang 5, negative 4. O, yan. Anong quadrant ang 5, negative 4? Okay? Positive, negative, that is on the fourth quadrant. Fourth quadrant siya. So, ngayon, 5, negative 4. So, magka-count tayo ng 5. O, andito yung 5, di ba? And negative 4, andito. Ayan. So, i-connect mo lang. I-connect mo lang ito. Yan. 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 So, ibig sabihin, ito na po yung 0.5, negative 4. So, negative 4 pala yan. Negative 4. Diba? Ang dali lang. So, burahin na natin to. Ngayon. Anong point ito? Ipo-point ko lang. Anong point ito? Itong point na to. Okay? So that is on the third quadrant, di ba? Anong point yan? Ito. Ito. Drawing ko na. Anong point ito? So ano yung x coordinate niya? Di ba negative 3? Di ba negative 3 siya? Yan o. Yan. Negative 3. How about yung y coordinate? Negative 4. So, ibig sabihin, ang point na yan ay negative 3, negative 4. Di ba? Ang dali lang. Okay? So, ngayon, halimbawa, ito namang point na to. Ito. Ano yung coordinate ng point na yan? Okay? So, if your answer is negative 2, positive 2, you are correct. So, di ba kasi, ito. Yan. Negative 2, yung x, and yung y is, yan, positive 2. So, we have a point, negative 2, positive 2. Sandali lang, ano? Ngayon, question pala, halimbawa, binigyan ka ng point na 3, 0. Anong quadrant yan? Kung ang sagot mo ay quadrant 1, mali. Kapag sinagot mo naman quadrant 4, mali ka pa rin. Kapag 3, 0, wala siya sa quadrant. Pero syempre, nasa xy plane pa rin siya. So, nasa x-axis lang siya. So, 3, 0, di ba? Ito siya, 3, 0. Wala siyang y. So, magka-count ka ng 3 units from the origin, papunta sa right. And since 0 yung yung y coordinate, ito na yung point, 3, 0. So, kapag 0 yung y coordinate, nasa x-axis. Kapag binigyan ka naman ng 0, negative 5, so anong quadrant siya? Okay? So, it lies on the negative y-axis. 0 kasi yung x-coordinate. So, ito siya. Yan. 0, negative 5. Okay. So, ayun. I hope you learned something and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang video na to.